Huwag! Huwag mo akong patayin! Hindi ako masamang tao! Sila ang masasama! Walang puwang sa mundo ng mga tao ang mga katulad ninyo! Ang dapat sa inyo ay patayin! Gagawin kong hapunan ang mga puso ninyo! Barilin mo na! Ano pang hinihintay mo? Malapit na siya! Kapag hindi mo siya napatay, tayo ang papatayin niya! Lalapain tayo ng aswang na yan! Hindi ko siya tinabaan! Mabilis siyang nakailag! Susugurin niya ako! Hindi! Hindi! Ang dulang inyong mapapakinggan ay rated is PG. Istriktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaaring may maselang tema, lingwahe, karahasan, sexualidad, horror o paggamit ng droga na hindi angkop sa mga bata. Sa panahon ngayon, naglipana na ang masasamang tao sa ating lipunan, kaya hindi mo alam kung kanino ka magtitiwala. Kung minsan ay nagbubulag-bulagan tayo sa mga material na bagay na nagiging dahilan ng pagkasira natin sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Ikaw, kanino ka ba magtitiwala? Sa taong lubusang mong kilala o sa taong minsan mo lamang nakasama? Magandang araw po sa inyo. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Pero bago tayo magpatuloy, isang mahalagang paalala lamang po. Ang video na ito ay eksklusibong pag-aari ng Dark Shadow 101 Uragon Creation. Chang, pero hindi naman po pwede. Nabasta nyo na lang kukunin ng titulo ng lupa at ng bahay na naiwan sa akin ni nanay. O ano nang gagawin mo ngayon? Pababayaan mo na lang na mabulok ang bahay ninyo? Pamamahayan ng mga daga? Hindi ko naman ho yun siyang pababayaan. Aasikasuhin ko pa rin po, kahit sa inyo ako nakatira. Pinagpagura ng mga magulang mo ang mga yan, Cathy. Hindi ka ba nanghihinayang? Aba, isipin mo naman ang paghihirap ng mga magulang mo na maipundar lamang ang mga yan. Yun na nga ho, Chong. Mahalaga sa akin itong lupa at bahay na naiwan nila inay. Dahil alam kong pinaghirapan nila ito. Kaya nga ho hindi ako makapapayag na basta nyo na lamang po kukunin. Hindi ko kinukuha, Cathy. Hinihingi ko nga, hindi ba? Tutal, sa amin ka nakatira ni Tio Ernesto mo. Tama naman ang tiyang Lorena mo, Cathy. Kung gusto mo namang ibenta itong lupa at bahay ninyo, may kakilala akong... Kaya ba kinupkup nyo ko? Dahil may plano kayong ibenta ang mga naiwan ni inay? Ha? Hindi ko naman sinasabing ibebenta. Ang akin lang, baka mga ilangan ka pagdating ng araw. Kung yan ang nasa isip ninyo, Chong, pasensya na.
Hindi ako papayag sa gusto ninyo. Gaya ng nasabi ko, hindi ko kukunin. Mas magandang nasa ligtas at nakatagong mabuti ang mga titulo na yan. Ganun rin ho yun, Chang. Pag hawak niyo ang titulo, lumalabas na sa inyo na ito, yung bahay at yung lupa namin. Huwag mo naman sanang masamain ang sinasabi namin sa iyo, Cathy. Hindi po ako nag-iisip ng masama, Chong. Kayo, ano ba talaga ang nasa isip ninyo? Iba na yata ang tono ng pananalita mo. Baka nakakalimutan mo, Cathy. Kapatid ako ng nanay mo. Kaya may karapatan ako sa mga ari-ari ang naiwan niya. Karapatan? Sino bang nagbigay ng karapatan sa inyo para pakialaman ng mga pinagpaguran ng nanay ko? Sandali lang, huminahon ka. Huwag kang magalit. Nakikiusap ako sa iyo ng maayos. Ngayon, kung hindi ka papayag wala naman akong magagawa. Talagang hindi ho ako papayag, Chang. Ako naman, nagmamalasakit lang, Cathy. Kung hindi ka sang-ayon sa mga sinasabi namin ng Tiyang Lorena mo, ikaw ang bahala. Salamat sa pagmamalasakit ninyo, Chong. Pero ikinalulungkot ko, hindi ko maibibigay ang gusto ninyo. Hindi pumayag si Cathy sa kagustuhan ni Lorena. Ayon sa dalaga, dugo at pawis ang ginugol ng kanyang yumaong mga magulang sa pagpundar ng bahay at lupa na nais ang kininang tiyahin nito. Naging panatag ang dibdib ni Cathy matapos ang pagtatalong iyon. Hindi na ipinagpilitan pa ng kanyang tiyahin ang kagustuhan nito. Kaya akala ng dalaga tapos na ang problema. Ang ganda talaga ng katawan mo, Cathy. Ang kinis at ang puti. Para kang pagkain na nakakatakam kainin. Kung bakit ba naman kasi hindi mo isara ng maayos ang pinto ng banyo. Dito lang ako magkukubli sa likod ng pinto habang pinagmamasdan ang napaka-sexy mong katawan. Oh, sige lang, Cathy. Sabunin mo mabuti ang katawan mo. Oh. Ha? Ano? May tao ba dyan? Chang? Kayo ho ba yan? Sino? Hindi. May naninilip sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Chang Lorena! Tulong! Ha? Anong sigaw yung narinig ko? Ano nangyari? Chong! May naninilip po sa akin habang naliligo ako kanina. Naninilip ba ka mo? Sino naman ang maninilip sa'yo? Ikaw lang naman ang naririto kanina. Hindi ko alam. Sandali. Kanina pa ba kayo riyan? Chong Ernesto? Kayong... Naku! Alam ko yung iniisip mo, Cathy. Hindi ako. Napatakbo lang ako bigla nang marinig kong sumisigaw ka. Sandali. Tama ba yung narinig ko? May naninilip habang naliligo ka, Cathy? Opo, Chang. Pero bigla na lang tumakbo. Nung palabas na po ako ng banyo. Paano ka naman masisilipan? Hindi ka ba nagsasara ng pinto ng banyo habang naliligo? Sira na ho kasi yung pinto ng banyo. Kaya hindi ko na isara ng maayos. Hindi pa naman po inaayos ni Chong. At ano? Ako na naman ang sisisihin dito sa nangyaring ito? At sino pa bang dapat nasisihin ha, Ernesto? Yung kapitbahay natin. Kung bakit ba naman kasi sa ganitong 10:00 na oras na ito, naisipan mo pang maligo, Cathy? Pwede ka namang maligo kanina pang maagay. Huwag ka na nga mga tuwiran. Teka nga. Baka naman... Bakit ganyan tingin mo sa akin, Lorena, ha? Huwag mong sabihin, ako ang pinagbibintangan mong naninilip sa pamangkin mo. Hindi nga ba, Ernesto? Ikaw lang naman itong naririto na maaaring pumasok sa loob. Ano ka ba, Lorena? Hindi ko magagawa yun sa pamangkin natin. Anak na rin ang turing ko sa kanya.
Oras mo ngayon, Kathy. Dahil kinampihan ka ni Lorena. Humanda kang babae ka. Tingnan ko lang kung kampihan ka pa ni Lorena sa gagawin ko. Masama ang tingin sa akin ni Chong. Hindi kaya siya lang yung nabuboso sa akin kanina? Umalis ka na sa harapan ko, Ernesto. At baka kung ano pang magawa ko sa'yo, alis na! Chang, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po duguan ang braso ninyo? Pati po ang damit ninyo may dugo na rin. Eto ba? Kuwan. Nasugatan ako dun sa may tindahan. Oo, tama. Sa tindahan nga. Sa pagmamadali ko siguro, kaya hindi ko napansin. Walang anuman ito. Walang imik na umalis si Ernesto sa harapan ng magtiyahin. Lumingon pa ito sa dalaga at tiningnan mula ulo hanggang paa, saka ibinalik ang paningin sa mukha ni Cathy. Sakto namang napatingin si Cathy. Masama ang titig ni Ernesto sa dalaga. Titig na para bang nagbabadya ng panganib. Naramdaman ito ni Cathy. Inalis na lamang ni Cathy ang kanyang paningin kay Lorena na noon ay pinupunasan ang gamit ng maliit na towel ang dugo sa kamay nito na malapit ang matuyo iyon dahil nanikit na sa mga daliri ni Lorena. Hindi mo pa rin ba maintindihan ang ibig kong sabihin, ha, Lorena? O sadyang nagbubulag-bulagan ka? At ako pa ngayon ang hindi makaintindi? Ernesto? Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko yun. Nanlalamig ka na sa akin. Dahil ba matanda na ako? Ganon ba yun? Wala akong iniisip na ganyan, Lorena. Kahit kailan. Hindi sumagi sa isip ko na maghanap ng iba. Bakit ba napakahirap mong maniwala? Hindi ako tanga, Ernesto. Para hindi ko maintindihan. Kahit hindi mo aminin, alam ko yun. Na ikaw ang may kagagawa nun. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila ang ginawa mo? Ilang ulit ko bang ipaliliwanag sa'yo, ha, Lorena? Hindi ako ang may pagnanasa kay Cathy. Kundi siya. Inaakit ako ng pamangkin mo. Huwag mong idadamay dito si Cathy, Ernesto. Hindi yun magagawa ng pamangkin ko. Totoo ang sinasabi ko, Lorena. Pinagnanasahan ako ng pamangkin mong yan. Kahapon, tinangka niya pa akong halikan habang nakahiga sa sofa. At naghihintay sa'yo. Akala niya siguro ay natutulog ako. At talagang nagagawa mo pang siraan si Cathy para pagtakpan ang kasalanan mo. Maniwala ka, Lorena. Nang kumatok ka sa pinto, mabilis siyang pumasok sa kwarto niya at nagkunwaring tulog. Tinawag mo pa nga siya para magmerienda ng daladala mong banana Q. Natatandaan mo ba, ha, Lorena? Oo. Ginising ko. Dahil akala ko natutulog siya. Yun! Hindi siya natutulog nang dumating ka. Nakikiramdam lang yun. Kung sasabihin ko sa'yo, ang ginawa niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? O baka naman, wala ka talagang planong sabihin sa akin. Ayaw ko na nga sana ng gulo, Lorena. Pero asawa kita, kaya sinabi ko na sa'yo. Kung ganun, nag-alaga pala ako ng ahas sa pamamahay ko? At nung isang gabi, kunwari lang yun na may naninilip sa kanya habang naliligo. Ang totoo, gusto niya lang makuha ang atensyon ko. Nakita mo naman, di ba? Kung paano niya ipagduldulan sa harapan ko yung dibdib niya. Walang hiya ka, Cathy. Matapos kitang kupkupin, ito pa ang igaganti mo sa akin. At may balak ka pang agawan ako ng asawa. Pwes, tatapusin ko ang kalandian mo.
Palihim na tumawa si Ernesto habang nag-aalala sa galit ng kanyang asawa. Sa loob nito ay nagtagumpay siya sa planong sirain si Cathy sa kanyang tiyahin. Nang mismong oras na yun, lumabas ng kwarto si Lorena. Mabilis na tinungo ang kwarto ng dalaga. Kumatok ng paulit-ulit, kasabay ang sigaw na umaalingaw-ngaw pa sa loob ng buong bahay. Walang Cathy na nagbukas ang pinto. Bumalik na lamang ito sa kanilang kwarto. Dumaan ang gabing yun na may kimkim na galit sa kanyang dibdib si Lorena. Magandang umaga, Aling Loreng. Naku, Pepay, walang maganda sa umaga. Heto, pagbilhan mo nga ako ng kape. Anong kape, Aling Loreng? Yung strong? Yung matapang, ha? As in, yung kayang-kaya kang ipaglaban? At hindi ka bibitawan? Naku, Pepay, tigilan mo ko. Bilisan mo na, bago pa masira ang araw ko. Ay, ang taray ah. Siguro, hindi na naman nadiligan kagabi ang lola mo, ah. Paano? Halos hindi ako nakatulog kagabi. Dahil sa nalaman ko. Nalaman? Ano bang nalaman nyo? Tungkol kanino? Wag na, Pepay. Hayaan mong ako na lamang ang makakaalam ng mga bagay na yun. Ay, may sasabihin pa naman ako sa'yo, Aling Loreng. Pero, huwag na lang. Mukhang hindi magandang araw ninyo. Huwag na lang. For sure, lalong masisira ang araw nyo. Kung ano man yan, Pepay, hindi ako interesado. Huwag mo nang dagdagan ang sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Sige, kayo bahala. Tungkol sana to sa malandim pamangkin. Tungkol kay Cathy. Huwag mo ngang mababanggit sa akin ng babaeng yan. Naaalala ko lamang ang ginawa niya sa akin. Ay, eklavon lola mo. Ano nangyari? Mantakin mo. Matagal na palang nilalandi ng Cathy na yan si Ernesto? Pak! Aling Loreng, yan nga ang sasabihin ko sa inyo. Talagang nilalandi ng pamangkin mo, si Mang Ernesto. Anong ibig mong sabihin, Pepay? Ito na nga ang tsurva, Aling Loreng. Nung isang araw, aayain ko sana si Cathy na pumunta sa bayan. Pero nang makita kong... Anong nakita mo? Ano ba, Pepay? Umayos ka nga. Si Cathy, palihim na tinitingnan si Mang Ernesto habang natutulog. Yung bang parang may pagnanasa yung titig niya sa asawa mo. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Pepay? Ay, maniwala ka, Aling Loreng. Hindi lang isa. 2 beses ko na siyang nakita. Natitig kay Mang Ernesto. I swear, Aling Loreng, inaahas kayo ng Cathy na yan! Kung ganun, totoo pala ang sinabi ni Ernesto. Humanda ka sa akin na babae ka. Makikita mo. Kung ako sa inyo, Aling Loreng, palalayasin ko na siya bago pa may mangyaring hindi maganda sa Cathy na yan at sa asawa mo. Tama. Ngayon din. Tatapusin ko ng kalandian ang babaeng yan! Ay! Teka lang, Aling Loreng! Ano gagawin nyo? Sandali! Aling Loreng! Humalakak ng napakalakas si Pepay nang makitang nag-aapoy na sa galit si Lorena. Sa isip nito, nakaganti na siya kay Cathy sa kadahilanang napaibig ng dalaga si Patrick na matagal na palang lihim na iniibig ni Pepay. Humihingil pa si Lorena nang dumating sa kanilang bahay. Hindi sa pagod, kundi dahil sa galit kay Cathy. Sigaw dito, sigaw doon. Hinanap ang dalaga. Nang hindi makita si Cathy,
pumunta ito ng kwarto ng dalaga at kinuha ang mga gamit ni Cathy na nakasabit sa hanging cabinet. Pati ang mga gamit pambabae na nakalagay sa maliit na mesa. Isinilid na rin sa maliit na lalagyan. Pagkatapos ay dinala niya ito sa salas. Sakto namang pumasok si Cathy sa pinto. Bit-bit ang mga pinamili nito sa palengke. Tumambad sa kanyang harapan nang ihagis ng kanyang tiya Lorena ang kanyang mga gamit. Nagkalat ito sa sahig. Natigilan ng ilang segundo si Cathy bago makapagsalita. Chang, damit ko ho ang mga to Tama. Mga damit mo at gamit mo ang mga yan. Basura sa bahay na to. Chang, ano pong ibig sabihin ninyo? Simple lang, Cathy. Aalis ka na sa bahay na to. At hindi ka na pwedeng tumira dito. Teka lang ho, hindi ko ho kayo maintindihan. Hindi mo maintindihan? O sadyang nagmamaang-maangan ka pa rin? Diretsahin nyo na lang po ako. Bakit nyo ba ginagawa sa akin to? Dahil ahas ka. Alam ko na, Cathy. Alam ko na ang lahat. Ano ho bang sinasabi nyo? Nilalandi mo ang asawa ko, hindi ba? Inaakit mo ang Tio Ernesto mo! Chang, hindi ko alam kung saan nyo nakuha ang bagay niyan. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko ginagawa ang mga ibinibintang ninyo sa akin. Ang Tio Ernesto mo mismo ang nagsabi sa akin na ilang beses mo siyang tinangkang halikan habang natutulog. Kung gano'n nagsisinungaling siya. Gagawin mo pang sinungaling ang asawa ko? Chang, Sa di kalayuan, natanaw ni Ernesto mula sa bintana ang pagtatalo na magtiyahin. Nakangisi ito na parabang asong nauulol. Hindi man ito naririnig ang mga sinasabi ng dalawa. Alam niyang galit na galit si Lorena dahil sa galaw ng kamay at masamang titig kay Cathy. Sa mga sinabi ko kay Lorena, siguradong palalayasin ka ng tiyahin mo. Wala ka nang magagawa ngayon, Cathy. Lalayas ka sa bahay na yan sa ayaw at sa gusto mo. Nang sa ganun, madali ko nang magagawa ang matagal ko ng plano. Ang maangkin ka, Cathy. Tumawa naman si Ernesto na parabang asong takam na takam sa masarap na pagkain. Hindi pa man napalalaya si Cathy sa bahay, buo na ang plano sa dalaga. Buo na ang pasya ko, Cathy. Hindi ka na pwedeng tumira dito. Nakakahiya na sa mga kapitbahay natin. Baka mas lalong masira ang reputasyon ko dito kapag nalawan ang ginagawa pero mo. Chang, alam niyo naman na wala akong mapupuntahan kapag pinaalis niyo ako. Hindi ko na yan problema. Ano pang hinihintay mo? Chang, Damputin mo na yung mga gamit mo at umalis ka na! Chang Lorena, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Kung gusto niyo, pagsisilbihan ko po kayo. Magtatrabaho ako dito sa bahay. Kahit anong ipagawa niyo sa akin gagawin ko. Huwag niyo lang po akong palayasin. Maawa na po kayo, Kaya Chang. nga kita kinupkop nang mamatay ang mga magulang mo dahil naawa ko sa'yo, Cathy. Chang, Pero ano? Ano pa ang mapapala ko sa'yo? Ang ahasin ako? sige ho. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Aalis na lang ho ako kung talagang yun ang gusto ninyo. Pero uulitin ko sa inyo, kahit kailan, hindi ko ginawa yung pang-aahas na sinasabi ninyo. Kung sa bagay, Cathy, wala namang magnanakaw na umaamin na magnanakaw siya. Sabihin niyo na kung anong gusto niyong sabihin. Pero malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa. Naging panibagong hamon sa buhay ni Cathy ang pagpapalaya sa kanya habang naglalakad dala ang ilang perasong gamit. Higit sa lahat ay ang titulo ng kanilang bahay at lupa.
Labag man ito sa kalooban ni Cathy, wala na siyang magawa dahil yun ang kagustuhan ng kanyang tiyahin. Namumugto ang mga mata. Natatanong pa nito ang tiyuhin na si Ernesto na nakamasid sa kanya habang papalabas ng bahay. Nakangisi at halatang natutuwa ito ngayong mawawala ng dalaga sa kanilang bahay. Tuliro na para bang wala sa sarili habang naglalakad. Bawat takbang ay walang katiyakan kung saan tutungo. Pero patuloy lang ito sa paglalakad. Saglit na magpapahinga kapag nakararamdam ng pagod. Hihingi ng tubig sa mga nadadaan ng bahay kapag nauuhaw. Isang buong araw na ganun ang sitwasyon ni Cathy. Palubog na ang araw. Lalong tumindi ang pagkabalisa ng dalaga kung paano at saan siya aabutan ng dilim nang biglang sumagi sa kanyang isipan. Sandali lang ho! Sino kaya to? Magagabi na. Wala naman akong inaasahang pupunta dito ng ganitong oras. Cathy? Ikaw? Omi, ako nga. Pwede bang pumasok? Sige, pumasok ka. Salamat. Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Sa tagpong yun, hindi na pinilit ni Ami na sagutin ni Cathy ang pag-uusisa nito tungkol sa nakikitang kalagayan ng dalaga. Nanghihina at pawis na pawis. Maging ang mga labi nito ay namumutla na rin. Tantiyan ni Ami na malayo ang pinanggalingan ng kaibigan. Agad na naganda ng makakain para sa kaibigan. Nang sa ganun ay bumalik ang lakas nito. Saka na lamang niya aalamin kung ano ang totoong nangyari kay Cathy. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Medyo okay na ako. Salamat. Ano ka ba? Huwag kang magpasalamat. Magkaibigan tayo. Pwede bang dito na muna ako makituloy? Kahit sandali lang. Sige. Pero, hindi ka pwedeng magtagal dito, Cathy. Alam mo naman na Pasensya ka na. Wala na talaga ako mapupuntahan eh. huwag kang mag-alala. Maaari kang magstay dito kahit ilang araw lang. Salamat. Teka, ano ba talagang nangyari? Pwede mo bang sabihin sa akin? Biglang tumulo ang mga luha ni Cathy nang tanungin ito ng kaibigan sa totoong nangyari. Hindi pa man nakapagsasalita si Cathy, ramdam na ni Ami na hindi maganda ang nangyayari sa kaibigan. Ilang sandali naman ay kumalma ng bahagya si Cathy, saka nagsimulang magkwento ng nangyari sa kanya. Pinalayas ako ni Chang sa bahay nila. Ano? Pero, kapatid siya ng nanay mo, hindi ba? Oo. Gustong kunin ni Chang yung bahay at lupang naiwan ni nanay. Pero hindi ako pumayag. Dahil lang doon, palalayasin ka nila? Hindi lang yun. Pinagbintangan niya pa ako na nilalandi ko raw si Chong Ernesto. Ano? Kampo naman pala ng kasamaan niyang tiya mo eh. Kung hindi ba naman siya tanga, pamangkin ka niya tapos pag-iisipan ka ng ganon? Naniwala kasi si Chang sa mga kasinungalingan ni Chong Ernesto. Baka naman, plano talaga ng Ernesto na yun na siraan ka sa tiya Lorena mo. Nang sa ganon, palayasin ka talaga sa bahay niyo. Ganun na nga talaga ang kutob ko. Isa pang dahilan ni Chang, ang hindi ko pagpayag na ibigay sa kanila ang titulo ng lupa at ng bahay namin. Mga ugas din pala yung mga kumupkup sa'yo, no? May masama palang balak sa'yo? Oo nga eh. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila sa akin to.
Ano nang plano mo ngayon? Gusto ko sana maghanap ng trabaho. Anong trabaho ba ang kaya mo kung sakali? Kahit na ano, labandera o di kaya tindera sa tindahan. Ang importante, may panggastos ako sa araw-araw. Naku, tamang-tama. Naghahanap si Don Manuel na makakasama sa malaking bahay. Umuwi na kasi sa probinsya yung kasama ko dun eh. Talaga? Oo. Salamat. Wala yun. Ano ka ba? Bukas na bukas din, ipapakilala kita kay Don Manuel. Naibsan ang bigat sa dibdib na nararamdaman ni Cathy. Matapos itong magkwento sa kaibigan niya, labis ang pagpapasalamat sa kaibigan dahil sa pagtulong nito sa kanya. Matapos magkwentuhan ay pumasok na sa kwarto ang magkaibigang Cathy at Ami para matulog. Ilang sandali lang ay narinig ni Cathy na humihilik na si Ami. 11:45 na ng gabi nang tingnan niya ang orasan sa kanyang cellphone. Hindi pa rin dinadalaw ng antok ang dalaga. Samantala, sa bahay ng tiyahin ni Cathy, dumating si Ernesto na duguan. Sa leeg, pati na ang damit na kulay puti ay halos mapuno ng tilamsik ng dugo. Maging ang mga kamay nito'y nagkukulapulan na naglalagkit na dugo. Pumapatak pa ito ng 2 beses sa kinatatayuan ni Ernesto. Labis naman itong ikinabigla ni Lorena. Oh, Diyos ko, Ernesto! Anong nangyayari sa'yo? Huwag ka mag-alala. Wala ito. Anong wala? Ay ano, pawisan ka. Maraming dugo ang damit mo. Ang sabi ko, wala ito. Kaya pwede pa. Kumalma ka. Halos maghapon kang wala dito sa bahay. At dumating kang duguan. Tapos, tumatagaktak pa ang pawis mo. Paanong hindi ako mag-aalala? Pwede ba tumahimik ka? Kapag hindi ka tumigil sa kaartehan mo, tatamaan ka sa akin. Hindi ako mananahimik hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyari sa'yo. Kailangan kong mag-isip ng ibang dahilan. Hindi mo pwedeng malaman ang tunay kong pagkatao, Lorena. Kapag nagkataon, ikaw mismo ang magpapahamak sa akin. Tinatanong kita, Ernesto. Huwag mo akong titigan lang ng ganyan. Saan ka nang galing? At bakit namumula ang mga mata mo? Adik ka ba? Galing ako kila paring Rudy. Nagkainuman ng konti. Kaya medyo ginabi ng uwi. Nagkainuman? Pero bakit ang daming dugo sa damit mo? Pati mga kamay mo, nanlilimahid ng dugo. Nagpatulong si paring Rudy sa pagkatay ng baboy sa kanila. Natural, magkakalat ang dugo nun sa damit ko. Pero, paanong magkakatay ng baboy si paring Rudy? Sa susunod na buwan pa ang pista dito sa atin. Para yun, sa kaarawan, bukas ng yung bunsong anak niya. Yung dumating kahapon galing sa Maynila. Ernesto, magtapat ka nga sa akin. May ginawa ka bang hindi ko alam? Ano bang pinagsasasabi mo, Lorena? Sinabi ko na sa'yo ang totoo. Wala na akong magagawa kung hindi ka maniniwala. Siguraduhin mo lang, Ernesto. Dahil sa oras na malaman kong meron kang ginagawang hindi maganda, hindi kita sasantuhin. Wala kang malalaman sa akin dahil wala akong ginagawang masama. Bakit mo pinagpipilitan mo? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Ernesto. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin, Lorena. Pero hindi mo malalaman kung anong tunay kong katauhan. Magkakamatayan muna tayo. Matapos ang pagtatalo ng mag-asawa, napaniwala ni Ernesto ang asawang si Lorena. Sinang-ayon nito ang alibay na ginawa niya, bagamata. Napaniwala niya ito. May pagbabanta namang binitiwan si Lorena
Sa kabila nito, nagmamatigas pa rin si Ernesto. Sa isip nito, wala nang balak sabihin kay Lorena ang lihim ng kanyang pagkatao kahit pa ikamatay niya ito. Kinaumagahan sa bahay ng matandang negosyante, matapos ipakilala si Cathy kay Don Manuel, nagsalita agad sa isip ang matanda tungkol sa magandang hubog ng katawan ni Cathy. Napansin naman ito ng dalaga ang malibog na pagkakatitig sa kanya ng matanda. Titig na para bang nakikita nito ang kahubaran ng dalaga. Napakaganda ng kanyang katawan. Ang sexy niya sa kanyang suot na damit. Halos nakikita ng kanyang dibdib. Lalo pa siguro kapag nakahubad siya. Ganitong babae ang matagal ko nang hinahanap. Don Manuel, pwede ko po bang iwan si Cathy? Hindi ka yata niya naririnig. Kanina pa siya nakatitig sa akin. Nakakatakot naman siya kung tumingin, Ami. Parang gusto kong kainin ng buhay. Don Manuel! Okay lang po ba kayo, Don Manuel? May sinasabi ka ba, Ami? Ang sabi ko po, kung pwede ko nang iwanan sa inyo si Cathy. May pupuntahan pa po kasi ako eh. Hindi ko gusto kong tumingin ng matandang to. Kung makatitig, para bang hinuhubaran niya na ako. Sige na. Maaari mo na kaming iwan dito. Sige po, Don Manuel. Cathy, bahala ka na dito Magpakabait ka lang. Mabait naman niyang si Don Manuel eh. Sige. Salamat. Sige. Cathy baka mo ang pangalan mo. Opo, Don Manuel. Kumusta naman ang pamilya mo? Wala na po akong mga magulang. Pinatay ang mga magulang ko. Pasensya ka na, iha. Okay lang po yun. Wala man lang bang tumulong para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay nila? Wala po eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang kriminal. Pasensya ka na kung naungkat ko ang bagay na yan. Naiintindihan ko po kayo, Don Manuel. May mga kamag-anak ka bang malapit dito? Wala po eh. Nasa kabilang bayan po sila. Kung ganon, saan ka nakatira ngayon? Sa ngayon po, nakitira muna ako pansamantala sa kaibigan ko. Pinalayas po kasi ako ng tiyahin kong kumupkup sa akin. Kaya ba gusto mong magtrabaho? Opo, Don Manuel. Sige po ha. Kung wala na po kayong itatanong, pupunta na po ako sa kusina. Sandali lang. Nag-uusap pa tayo eh. Huwag mo munang isipin na trabahong yan. Dito ka muna sa tabi ko. Don Manuel, ang braso ko, bitawan ninyo. Pasensya ka na, Cathy. Wala akong masamang intensyon. Pero, nagka-boyfriend ka na ba? Sige ho, Don Manuel. Maiwan ko na po kayo. Ngayon pa lang kita nakilala, Cathy. Pero nasasabik na ako sa'yo. Nakakasabik ang ganda mo. Magiging akin ka rin. Ipalalasap ko sa'yo ang bagay na hindi mo makakalimutan. Kung kailangang gumamit ako ng das, gagawin ko. Maangkin lamang kita, Cathy. Unang kita pa lamang ni Don Manuel kay Cathy. Pinagnasaan na agad nito ang dalaga. Hindi naman ito kaila kay Cathy dahil
Nababasa ng dalaga ang nasa isip ni Don Manuel sa tuwing tinitingnan siya nito ng kakaiba. Tingin na may kasamang pagnanasa. Ganun na lamang ang pagmamadaling umalis ni Cathy nang mapansin na mga personal na bagay na ang itinatanong sa kanya ng matandang Don na si Don Manuel. Nang makalabas si Cathy, sinubukan pa nitong hanapin ang kaibigang si Ami, pero hindi niya na ito mahagila pa. Magkahalong kaba at pagdududa ang naramdaman ni Cathy. Kinakabahan siya dahil sa mga nakitang hindi maganda sa matandang si Don Manuel. May pagdududa man ito kay Ami na baka may alam ito sa totoong pagkatao ni Don Manuel. Ng mga oras na yun, hinanap ni Patrick si Cathy. Patrick? Nasaan si Cathy? Si Cathy? Nasaan siya? Saan mo siya dinala? Teka lang sandali. Pwede ba? Huwag kang sumigaw dito sa labas. Halika, pumasok ka. Ngayon, sabihin mo, Ami, nasaan si Cathy? Saan mo ba talaga siya dinala? Ano bang problema? Bakit bang init-init ng ulo mo? Ikaw ang problema! Bakit ba ayaw mong sabihin kung nasaan si Cathy? Hindi mo na kailangang malaman kung nasan siya. Dahil masaya na siya doon. Wala na siyang mga magulang, Ami. Kailangan niya tayo. Kalimutan mo na lang siya, Patrick. Mas magiging magandang buhay niya kung nandun siya. Hindi. Sa mansyon ba ni Don Manuel siya dinala? Ano ka ba naman, Ami? Ano bang ginawa mo? Wala naman sigurong masama kung dun siya titira sa mansyon. Napakayaman ni Don Manuel. Kaya siguradong maibibigay ng matandang yon ang lahat ng gusto niya. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Manyakis ang matandang yun. Hayok sa laman. May sa demonyo ang matandang yun. Iniisip ko lang naman ang ikagaganda ng buhay niya. Lalo pa't wala na siyang mga magulang. Tama nga yung naisip mo. Pero maling taong nilapitan mo. Hindi tao si Don Manuel, Ami. Hindi siya tao. Yun lang ang naisip kong paraan para makatakas ang kaibigan natin sa kapahamakang maaaring sapitin niya sa kanyang tiyahin. At lalo na sa live-in partner niyang Tia Lorena niyang yun. Sinabi na sa akin lahat ni Cathy. Kaya alam kong hindi na siya ligtas doon. Pero lalo lamang siyang mapapahamak sa kamay ng matandang yun. Natitiyak ko yun, Ami. Pero hindi na siya pwedeng umalis doon, Patrick. Nagkasundo na kami ni Don Manuel. Nagbigay ng perang matanda sa'yo? Kunin mo si Cathy. Bawiin mo siya sa matandang yun. Pero papatayin ako ni Don Manuel kapag ginawa ko yun. Ano? Pero bakit? Bakit mo ginawa to? Patrick, sandali. Bitawan mo muna ang braso ko. Nasasaktan ako. Ano Talagang ba? masasaktan ka. Paano mo nagawang ibenta ang kaibigan natin? Bitawan mo, sabi ako. Ano ba? Nasasaktan ako, Patrick. Labis ang pag-aalala ni Patrick kay Cathy sa maaaring sapitin nito sa kamay ni Don Manuel. Marahil ay alam nito ang tunay na pagkatao ng matandang Don. Muntik pang masaktan ni Patrick si Ami dahil sa nagawa nito. Dito'y napagtanto ni Ami na nagkamali nga siya ng desisyon sa pagdala nito kay Cathy sa mansyon para manilbihan kay Don Manuel. Mabilis na umalis si Patrick sa bahay ni Ami. Pipigilan pa ito ni Ami pero hindi na nito pinakinggan ang kaibigan. Sa mga ikinikilos ni Patrick, batid ni Ami na may iniisip na plano si Patrick. Hindi niya na ito sinubukang tanungin dahil alam niyang hindi rin naman ito sasabihin sa kanya ni Patrick. Isang gabi, habang abala si Cathy sa pagsasampay ng mga nilalabang damit, tinawag ito ni Don Manuel. Akala ng dalagay paglilinisin lamang siya sa kwarto ng matanda. Ngunit
Iba ang naabutan ni Cathy. Don Manuel, naririto na po ako sa labas ng kwarto ninyo. Bukas yan, Cathy. Pumasok ka. Don Manuel? Ano pong meron? Bakit po may nakasinding kandila sa mesa? May wine at may mga pagkain. May mga bulaklak din po na iba-ibang kulay. Anniversary kasi namin ngayon ng asawa ko. Kaya naghanda ako ng konti. Pero matagal na pong patay ang asawa ninyo, hindi po ba? Iyon po ang sinabi sa akin nung minsang tanungin ko po kayo. Tama ka, Cathy. Patay na nga siya. Pero sineselebrate ko pa rin ang anniversary namin. Dahil mahalagang araw ito para sa akin. At sa kanya rin nung nabubuhay pa siya. Oh, ganun po ba? Sige po, Don Manuel. Lalabas na po ako. Bukas ko na lang po lilinisin tong kwarto. Hindi. Huwag ka munang umalis. Dito ka lang. Samahan mo kong mag-celebrate ngayong gabi. Pero, Don Manuel, nakakaya po kasi sa inyo. Sige na. Maupo ka. May 2 upuan sa magkabilang gilid ng mesa. Para sa iyo yung isa. At sa akin naman, yung isa. Pero, hindi po talaga ako sanay sa ganito, Don Manuel. Sandali. Naaasiwa ka ba? Dahil nakatapis lang ako ng tuwalya. Tayong 2 lang ang naririto sa kwarto. Huwag kang mahiya. Hindi po ako umiinom eh. Huwag kang mag-alala. Wine lang ang laman ng basong yan. Sa harapan mo. Ganon din tong sa akin. Hindi po talaga ako umiinom. Matitiis mo bang makita na nag-iisa akong nagdiriwang ngayong gabi? Pero, Don Manuel, kasi... Sige na. Kahit isa lang. Hindi mo man lang baga ako pagbibigyan. Sige po. Isa lang po talaga ang kaya ko. Sige. Kahit isa lang. Cheers! Cheers. O ano? Masarap ba? Okay lang po, Don Manuel. Ay, sadali lang. Magbabanyo lang ako. Habang nasa banyo si Don Manuel, lalabas na ako ng kwarto. Teka, nahihilo ako. Tatayo ako. Hindi ako makatayo. Unang nakasangkatong ko. Anong nangyari sa akin? Nahihilo ako. Hindi kaya nilagyan ni Don Manuel ang pangpatulog ang wine. Hayop. Kailangan ko makalabas dito. Napilitin ko makatayo. Hindi ko na may hakbang ako. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumalik si Don Manuel. Nakabulagta na si Cathy sa sahig ng kwarto ng maabutan ng matanda. Pilit na itinatago ang sarili. Subalit para bang wala na itong lakas para makatayo. Palihim na tumatawa si Don Manuel habang pinanunood si Cathy sa ganoong kalagayan. Pinipilit na idilat ni Cathy ang kanyang mga mata, pero hindi na ito makatingin ng diretso.
sa taong nasa harapan niya. Bagamat nanghihina na, naaninag dito ang taong nasa harapan niya, si Don Manuel iyon. Ano? Kinuha mo sa akin? Huwag ka na magsalita. Wala ka rin namang magagawa. Halika. Bubuhatin kita. Paliligayahin kita, Kati. Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka nang magagawa. Yung mga braso at kamay mo. Alam kong wala ka ng lakas. Dahil dinamihan kong inilagay ko pampatulog sa wine na ininom mo kanina. Akin ka na ngayong gabi, Kati. Kapalit ng malaking perang ibinigay ko sa kaibigan mo. Akin na. Sa ayaw at sa gusto mo. Akin ka na. Akin ka na. Wala nang nagawa pa si Kati na isakatuparan na ni Don Manuel ang maitim na balak sa dalaga. Ang pagsamantalahan ito habang ginagawa ang kahiyupan ng matanda ay naaninag ni Kati ang mukha ng taong nakakubabaw at umaangkin sa kanya. Hindi na nagawa pang lumaban ng dalaga dahil sa epekto ng pampatulog na inilagay ni Don Manuel sa inumin ng dalaga. Paulit-ulit na pinagnanasaan at pinagpapasasahan ng matanda ang katawan ni Kati. Nakangisi at minsay nakadila pa ito. Nang matapos na ay nagbihis na si Don Manuel. Naupo sa harapan ng mesa at mariing pinagmasdan ang hubot-hubad na katawan ni Kati. Ay, sa wakas. Nakuha na rin kita, Kati. Wala ka nang maipagmamalaki sa akin ngayon. Tingnan ko lang kung tatanggapin ka pa ng boyfriend mo kapag nalaman niya ang ginawa ko sa iyo. Wala pa ring malay ang dalaga. Muling pinagmasdan ng matanda ang buong katawan ni Kati. Umiiling-iling ang matandang si Don Manuel. Sa tagpong iyon, malalakas na mga yabag ang narinig ni Don Manuel mula sa labas ng kwarto na kinaruroonan ni Kati. Dahan-dahang binuksan ni Don Manuel ang pinto. Sakto lang para makita niya kung sino o ano ang mga yabag na kanyang narinig. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita nito ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan ng pinto ng kanyang kwarto. Nakatalikod ito kaya hindi niya makilala o kahit maaninag man lang ang mukha nito. Akmang tatawagin niya ito nang biglang tumakbo ang lalaki papalayo. Ano na naman ang ikakatwiran mo ngayong hating gabi ka na namang umuwi? Tumahimik ka! Nagugutom ako. Ipaganda mo ako ng pagkain. Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka nang galing? Sinabi ng tumahimik ka at itiko mo yung bibig mo! Ayop ka, Ernesto! Demonyo ka! Huwag mo akong pilitin, Lorena. Baka ikamatay mo kapag nakita mong demonyo sinasabi mo! Tawan mo ang buko! Nasasaktan ako! Hindi lang sakit ang ipatitikim ko sa'yo kapag hindi ka tumigil! Hindi ako natatakot sa'yo ngayon, Ernesto. Sawang-sawa na ako sa masamang ugali mo!
Sinong pinagmamalaki mo? Yung pamangkin mong mukhang pera? Anong ginagawa mo sa bahay ni Don Manuel sa ganitong oras ng gabi? At kausap mo ang mga adik na yon? Nagpunta ka sa bahay ni Don Manuel? Sinundan kita. Nung umalis ka kanina, Ernesto, nakita kitang umaali-aligid sa mansyon ni Don Manuel. Kaya alam ko na meron kang masamang binabalak. Tigilan mo yung kabibintang mo sa akin, Lorena. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Kilala ko ang mga taong kausap mo kanina. Sa harapan ng mansyon. Sila ang mga adik na matagal nang hinahanap ng mga pulis dito. Bakit kilala mo ang mga taong yun? Nag-aalok sila ng trabaho. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ang maghanap ako ng trabaho. Sinungaling! Ilang beses na kitang napapansin, Ernesto. Lumalabas ka tuwing hating gabi. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, sinundan kita para mapatunayan ang hinala ko. May masama kang plano kay Kathy? At kasabwat mo ang mga yon? Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Ito ang tatandaan mo, Lorena. Oras na maipahamak mo ako, hindi ako magdadalawang isip. Napatayin ka! Ang kapal din naman ang mukha mong pagbantaan ako. Alam ko na ang lahat, Ernesto. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Hayop ka! Hindi ko kailangan ng adik at mamamatay taong katulad mo. Lumayas ka! Layas! Ayoko nang makita kahit kailan ang pagbumukha mo dito! Oo! Talagang lalayas ako sa bahay na to! Wala na akong makukuha sa'yo. Kaya wala ka ng silbi sa akin. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Lorena. Huwag na huwag kang magkakamaling isumbong ako sa mga pulis. Kapag ginawa mo yun, habang buhay mong pagsisisihan! Tuluyan ang pinalayas ni Lorena si Ernesto. Noon pa man, nanghihinala na si Lorena sa mga ikinikilos ng asawa. Ang pag-alis nitong hating gabi, kung minsan naman ay hindi umuwi ng magdamag. Hindi nga siya nagkamali ng hinala. Huli na nang matuklasan niya ang totoong pagkatao ng kanyang ka-live-in partner. Isang drug addict si Ernesto. Ayon kay Lorena, maaring sangkot pa ito sa mga nangyayaring krimen sa kanilang lugar, tulad na lamang ng pagnanakaw, panggagahasa at pagpatay sa kanilang mga kababaryo. Samantala, sa mansyon ni Don Manuel, hindi na kontento ang matandang Don sa panggagahasa kay Kathy. Ikinulong niya pa ito sa kanyang mansyon, maging si Ami. Kinasabot pa nito para magawa ang kagustuhan nitong maikulong ang dalaga. Bukas yan! Pasok ka! Ikaw pala, Ami. Halika. Pumasok ka. Don Manuel, ito na po yung pinaluto ninyong pagkain. Salamat. Ilapag mo na lamang dyan sa mesa. Sige po. Don Manuel, may ipag-uutos pa po kayo? Wala na. Sige na. Iwan mo na ako. Sige po, maiwan ko na kayo. Siya nga pala. Kumain na ba si Kathy? Opo, Don Manuel. Binigyan ko na po siya ng pagkain. Ginagawa mo ba yung sinabi ko sa'yo? Opo, pinapakain at inaalagaan ko po siya ng mabuti. Good. Maaasahan ka talaga, Ami. Marunong po akong tumupad sa usapan, Don Manuel. Yan ang gusto ko sa'yo, Ami. Bukod sa maganda at sexy ka, may isang salita ka pa. Sige na, iwan mo na ako. Sige po, Don Manuel. Lalabas na ho ako. Walang kamalay-malay si Don Manuel sa balak ni Ami. Malaki ang tiwala kay Ami ng matandang Don dahil mahusay na pagpapanggap ng dalaga.
Kaya walang kahina-hinala ang matanda sa lihim na plano ni Ami. Nang oras na yun, walang pagkakaalam si Cathy sa binabalak sa kanya ng kaibigan. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Cathy nang biglang pumasok si Ami sa kwarto kung saan nakakulong siya. Kailangan ko magmadali. Pupuntahan ko si Cathy sa kwartong pinagkulungan sa kanya ni Don Manuel. Ami, Magbihis ka. Bilisan mo. bakit? Anong gagawin mo sa akin? Saan mo na naman ba ako dadalhin? Wala nang oras para sagutin ko pa ang mga tanong mo. Sandali! Saan mo ba ako dadalhin? Bebenta mo na naman ba ako? Tutulungan kita na tumakas dito. Cathy, heto ang susi. Sa malaking gate. Doon sa likuran. Doon ka dumaan. Mas madali ka makakalabas sa kalsada kung doon ka dadaan. Pero paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito. Huwag mo na akong alalahanin. Basta, sundin mo na lang ako. Bilisan mo na. 5 oras lang ang bisa ng pampatulog na inilagay ko sa inumin ni Don Manuel. Pero siguradong sasaktan ka ni Don Manuel. Oras na malaman niyang pinatakas mo ko. Lahat ng pananakit at pangbababoy sa bahay na to, naranasan ko na yun, Cathy. Ano? Pero bakit hindi ka pa umaalis dito? Kapalit ng malaking pera. At papatayin niya ako. Oras na tumanggi ako sa gusto niya. Ayokong maranasan mong dinanas ko dito. Kaya, bilisan mo na. Sige na, kailangan makaalis ka na bago pa magising si Don Manuel. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Sabay na tayong tatakas sa impyernong bahay na to. Patawarin mo ako, Cathy. Sa kabila ng ginawa ko sa'yo, iniisip mo pa rin ang kalagayan ko. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo, Cathy. Nagsisisi akong nagawa ko yun sa'yo. Naiintindihan kita, Ami. Alam kong may matinding dahilan kung bakit nagawa mo yun. Kaya sige na, sumama ka na sa akin. Tumakas na tayo rito. Hindi. Ako na ang bahala sa sarili ko. Sige na, umalis ka na. Wala nang ibang pagkakataon para tumakas ka. Salamat. Maraming salamat. Sige na, mag-iingat ka. Bago tuluyang lumabas ng gate ng malaking bahay si Cathy, lumingon pa ito kay Ami na kumakaway bilang pagpapaalam. Nakatanaw lamang si Ami sa may malaking gate ng mansyon hanggang sa mamalayan niyang nakalabas na si Cathy. Ilang segundong napako si Ami sa kinatatayuan nito. Walang kurap na natatanaw kahit nakalabas na ang kaibigan nito. Sa likod ng mansyon, kaliwat kanan ang lingon ni Cathy. Habang dahan-dahang naglalakad papalayo ng mansyon, sa di kalayuan may nakatayong lalaki. Nakasuot ng itim na jacket, hindi makita ang muka dahil nakatalikod ito. Akala ni Cathy ay si Patrick ang lalaking iyon, kaya nilapitan niya ito para humingi ng tulong. Gabing-gabi na. Hindi bali. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. Diyos ko, tulungan mo ko. Salamat at nakatakas na rin po ako sa impyernong bahay na yun. Pero si Ami, kawawa naman siya. Siguradong sasaktan siya ni Don Manuel kapag nagising na yun. Diyos ko, huwag mo pong pababayaan ang kaibigan ko. Bibilisan ko pa. Teka, may lalaking nakatayo sa daraanan ko. Sa dakong yun. Sino kaya siya? Halos kasing tangkad ni Patrick. Tama,
Baka nga si Patrick nga ito. Ilalapitan ko siya. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Patrick? Ikaw ba yan? Patrick? Ako to, si Cathy. Patrick? Hindi. Si Chong Ernesto. Kumusta ka na, Cathy? Chong, Ako nga. Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. bakit po kayo narito? Anong ginagawa niyo rito? Gusto lang kitang makita, Cathy. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Kasi ho, gabi ni... Uuwi na po ako, Chong. Uuwi? Saan ka uuwi? Sa Tiyang Lorena mo? Pinalayas ka na niya, di ba? Kaya, hindi ka na niya tatanggapin doon. Pinalayas niya na nga rin ako eh. Kung gusto mong sumama sa akin, pwede kang tumuloy sa bahay ko. Gusto mo ba? Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kayong lalapit. Bakit? Anong gagawin mo kung lumapit ako sa'yo? Sisigaw ka, ha? Sige, subukan mong sumigaw. May hawak siyang patalim. Chong, ano bang gagawin niyo sa akin? Kapag sumigaw ka, itatara ko to sa leeg mo. Sumama ka sa akin. Kung ayaw mong hiwain ko yung dibdib mo. Sayang niya, no? Ang puti-puti pa naman. Maawa kayo. Huwag niyong gawin sa akin to. Hindi ka masasaktan kung sasama ka sa akin, Cathy. Sige lang. Sige lang. Konti na lang. Sisipain kita ng ganito. No! Yung kang babae ka. Babasagin mo pa yata ang... Pagkakataon ko na to para makalayo rito. Kailangan kong makalayo. Humandusay si Ernesto sa kalsada. Namimilipit sa sakit matapos ipain ni Cathy ang harapan ng tiyuhin nang makalapit ito sa kanya. Iniwan ang mga bitbit at tumakbo ng mabilis si Cathy para makalayo sa tiyuhin. Hindi niya na nga ito nilingon pa. Nakalayo na nga si Cathy sa tiyuhin nito. Habol hininga habang nakasandal si Cathy sa isang bakod na pader. Parang humuhugot ng konting lakas. Malayo-layo din kasi ang tinakbo nito sa pagtaka sa tiyuhin. Sandaling pinakiramdaman ni Cathy ang paligid. Walang dumadaang sasakyan. Wala ni isa mang tao sa paligid. Handa nang magpatuloy muli sa paglalakad si Cathy. Pero biglang napaatras nang makita ang papalapit na lalaki papunta sa kinaroroonan niya. Tatakbo na sana si Cathy pero mabilis na hinablot ng lalaki ang kanyang buhok. Kaya't nawala ng kontrol si Cathy at bumagsak. Ano ba? Iwan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ano ba? Sino ka ba? Ano ba kailangan mo sa akin? Tumahimik ka! Sino ka ba? Ano ba kailangan mo sa akin? Yan, narito na tayo. Tingnan ko lang kung makatakas ka pa. Hindi. Kasama ka ni Chong Ernesto? Hayop ka! Mga hayop kayo! Hindi mo ako matatakasan, Cathy! Chong, bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Wala naman akong kasalanan sa inyo. Huwag ka ng maraming tanong. Sige na, dalhin mo na siya. Ano ba? Itiwan mo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Mga hayop kayo! Itiwan niyo ako! Matigas ka!
Ay, hayop kayo. Isakay mo na yan sa sasakyan. Sige, boss! Hindi nakawala si Cathy sa kamay ng kanyang tiyuhin. Nanlaban pa sana ito subalit hindi sapat ang kanyang lakas laban sa dalawa. Isang malakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan ni Ernesto. Dahilan para mawalan talaga ng lakas ang dalaga. Kasunod dito, ang nakahihilong amoy na inilagay sa panyo at pinaamoy kay Cathy. Nakaramdam ng pagkahilo at antok si Cathy, bagay na hindi niya na ito kayang pigilan. Nawala ng malay tao si Cathy habang tangay-tangay ni Ernesto. Cathy, nasaan ka? Ang sabi ni Ami, dito siya dadaan sa malaking gate sa likod ng mansyon. Pero wala si Cathy. Nasaan na ba siya? Kanina pa dapat siya naroon. Pero hindi siya dumating sa oras na usapan namin. Masama ang kutob ko. May nangyayaring hindi maganda kay Cathy. Teka. Ano to? Pulseras? Oo nga. Kilala ko kung kanino to. Kay Cathy. Sa kanyang pulseras na to. Hindi. Ibig sabihin nakalis na si Cathy. Pero hindi nakarating sa usapan namin. May dumukot kay Cathy. Nang matiyak na may dumukot kay Cathy, may suspecha na ito kung sino ang maaring gumawa noon. Ang taong may matinding galit sa dalaga. Ang tiyahin nito. Galit na sumunod si Patrick sa bahay ng tiyahin ni Cathy. Hinahanap ang dalaga. Nasaan si Cathy? Si Cathy baka mo? Ilabas niyo si Cathy! Alam kong narito siya sa inyo! Wala dito si Cathy, Patrick. Nasa mansion siya, hindi ba? Pero kanina pa dapat kami magkikita. Pero hindi siya dumating dahil ipinakidnap niyo siya. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Patrick. Huwag na kayong magmangmangan pa, Aling Lorena. Alam kong kayong dumukot sa pamangkin niyo. Dinukot? Ano bang dinukot ang pinagsasasabi mo? At saka, bakit ko naman dudukutin ang pamangkin ko? Alam kong malaki ang galit niyo kay Cathy. Kaya kayo lang maaaring gumawa nun sa kanya. Oo. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, Patrick. Pero hindi rason yun para dukutin ko at ipadukot ang pamangkin ko. Kayo lang ang maaaring gumawa nito sa kanya. Dahil interesado kayo sa bahay at lupa na naiwan ng magulang niya, hindi ba? Nagkaroon nga kami ng pagtatalo dahil sa titulo ng bahay at lupa na yun. Pero, nagkasundo na rin naman kami tungkol sa bagay na yun. Hindi pa rin ako naniniwala sa inyo. Walang ibang pwedeng gumawa ng masama kay Cathy, kundi kayo. Dahil kayo lang ang may malaking galit sa kanya. Kaya sabihin niyo na, Aling Lorena, saan niyo dinala si Cathy? Sinabi ko na sa'yo, Patrick. Hindi ako ang dumukot kay Cathy. Kung dinukot nga siya, sigurado akong hindi ako yun. Eto, alam niyo ba kung kaninong pulseras na to? Alam ko. Kay Cathy ang pulseras na yan. Teka, saan mo nakuha yan, Patrick? Nakita ko kanina sa labas ng mansyon ni Don Manuel habang hinahanap ko si Cathy. Kaya alam ko may dumukot sa kanya. At maaaring nang laban siya. Kaya natanggal yan sa pagkakasuot niya. Hindi kaya ganun yan, Patrick? Ganun na nga, Aling Lorena. Pero kung hindi kayong may gawa nito, sino pa kaya ang pwedeng gumawa nito kay Cathy? Hindi ko alam. Nag-aalala na ako, Patrick. Baka kung anong gawin ng kidnapper na yun sa pamangkin ko.
Sandali ho. Kung wala kayong kinalaman sa pagkawala ni Cathy, hindi kayang ang asawa niyong si Mang Ernesto ang may gawa nito? Hindi. Si Ernesto nga ang dumukot kay Cathy. Matindi ang pagnanasa ni Ernesto sa pamangkin ko. At natitiyak ko, Patrick, ang adik ng si Ernesto ang may gawa sa pagkawala ng pamangkin ko. Patrick, tulungan mo ko. Bawiin natin ang pamangkin ko sa adik na yon. Bakit niyo pa siya pinakisamahan? Alam niyo na palang adik si Ernesto. Nadamay patuloy ang pamangkin ninyo. Huli na nang napagtanto kong ginamit lang pala ako ng adik na yon. Walang hiya siya. Pagbabayaran niyang ginawa niyang ito sa pamangkin ko. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Lorena nang sumagi sa isip nito na maaring si Ernesto ang dumukot sa kanyang pamangkin. Mas tumindi pa ang galit ni Lorena sa adik na si Ernesto na may pag-aalala dahil alam nito ang maaring gawin ni Ernesto sa kanyang pamangkin. Maging si Patrick, hindi alam ang gagawin nang malamang si Ernesto nga ang maaring dumukot kay Cathy. Dumagdag pa sa alalahanin ni Patrick. Nang maalala si Ami, alam niya ang pwedeng gawin ni Don Manuel. Oras na para magising ito at malamang nakataka si Cathy. Siguradong matinding parusa ang sasapitin ni Ami. Hindi nga nagkamali si Patrick. Agad na hinanap ni Don Manuel si Cathy nang nagising na ito. Ay, napasarap yata ang tulog ko. Anong oras na ba? Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Nasaan ba si Ami? Ami! Ami! Don Manuel? Ay, gising na pala kayo? Si Cathy, pinakain mo na ba? Si Cathy ho? Ano bang nangyayari sa'yo? At parang wala ka sa sarili mo, ha? Wala ho, Don Manuel. Halika. Samahan mo na lang akong puntahan siya sa kwarto niya. Ano ginawa mo? Nasaan si Cathy? Wala na siya. Wala na! Nasaan siya? Saan mo dinala si Cathy? Pinatakas ko siya. Tinulungan ko siyang makaalis sa impyernong bahay na to. Punyeta ka! Traidor! Saktan niyo na ako, Don Manuel, hanggat gusto niyo. Pero hindi ko ahayaan na pati ang kaibigan ko magiging alipin na kahayupan ninyo. Ngayon, matitikman mo ang pagiging hayop ko! Tawan niyo ako! Pilit mang nagpupumigla si Ami habang sinasakal ni Don Manuel. Nang makakuha ng pagkakataon ay nakawala ito sa pagkakasakal ng matanda. Abot ang hininga nang bumagsak siya sa sahig. Patayo na sana si Ami nang hampasin siya ni Don Manuel sa ulo. Gamit ang flower vase, muling bumagsak si Ami sa sahig. Sumirit ang dugo sa ulo. Gumapang siya papalapit sa pintuan ng kwarto para tumakas. Subalit, mabilis na hinablot ni Don Manuel ang kanyang mga paa pabalik sa loob ng kwarto. Mistulan ng naliligo sa sariling dugo si Ami dahil sa patuloy na pag-agos nito mula sa kanyang ulo. Nakaramdam naman ng panghihina si Ami. Patayin niyo na lang ako, Don Manuel. Sa ginawa mong pagtraidor sa akin, talagang kamatayan
ang ibibigay ko sa'yo. Hayop kayo! Pagbabayaran yung kasamaang ginagawa ninyo! Sabihin mo sa akin, may iba pa bang nakaalam sa nangyari? Kung meron man, hindi ko sasabihin sa inyo! Tingnan natin kung hindi mo sasabihin kapag dumantay na sa katawan mo ang sinturong to. Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin sa inyo! Talagang matigas ka, ha? Ya! 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 Ah! Uulitin ko, Ami. Sino ang nakaalam ng nangyari maliban sa ating dalawa? Hayop kayo! Hayop! Muling dumantay sa katawan ni Ami ang sunod-sunod na hagupit ng sinturon ni Don Manuel. Saka lamang ito huminto nang mapansing hindi na gumagalaw si Ami. Nawala na ito ng malay. Habang nag-aagaw buhay si Ami, nanganganib rin ang buhay ni Cathy sa kamay ng tiyuhin nitong si Ernesto. Dinala nito si Cathy sa hideout kung saan siya nagtatago kasama ang kapareho niyang mga adik. Handa na nito ang kinin ang dalagang matagal niya nang pinagnanasaan. Sa wakas, narito ka na sa akin, Cathy. Maaangkin ko na rin ang babaeng matagal ko nang pinagpapantasyahan. Wala nang makapipigil na anuman sa gagawin ko sa kanya. Bilisan mo na, boss. At pagtapos ka na, kami naman. Kanina pa ako nang gigigil sa katawan ng babaeng yan. Nakakatakang pagmasdan ng pagka-sexy ng katawan niya. Huwag kang magmadali. Mapapasain niyo rin siya. Sige na, lumabas ka na muna. Anan? Tingnan niyo! Bilis! Halimaw! May nakapasok na halimaw! Aswang! May aswang! Sinasalaki tayo ng aswang! Biglang nawala ang mga sigaw mula sa labas. Ilang segundong tumahimik ang paligid nang biglang lumitaw ang nakapangingilabot na nilalang. Bitbit sa magkabilang kamay ang dalawang bangkay. Inihagis ito sa harapan ni Ernesto. Wakwak na tiyan at ang dibdib ang bumugad sa harapan ng adik na si Ernesto. Dahan-dahang lumapit ang halimaw habang natataranta si Ernesto. Anong klaseng nilalang ka? Napabalot ng itim na balahibo ang buong katawan at may matutulis na kuko. Namumula ang mga mata niya. Sino ka? Kung sino ka man demonyo ka, hindi ka sasantuhin ng bala ko! Hindi ko siya tinamaan. Mabilis siyang nakailag. Susugurin niya ako! Hindi! Hindi! Ah! Hinawakan ng halimaw sa leeg si Ernesto at inihagis. Sumalampak sa malaking bato ang katawan nito bago pa makatayo para damputin ang baril na nasa harapan nito ang halimaw. Malakas na sipa ang pinakawala ng halimaw, dahilan para sumalpok ang katawan ni Ernesto sa sementadong poste ng bahay. Dito ay nalapitang muli siya ng halimaw, muling sinakal gamit ang isang kamay. Tumalon ng mataas ang halimaw, bumagsak ito sa harapan ng nakausling bakal
at patalikod na isinalampak si Ernesto. Kitang-kita ng halimaw ang tumagos na bakal sa dibdib ni Ernesto at bumulwak ang dugo sa kanyang dibdib. Gamit ang matutulis na kuko, dinukot ng halimaw ang puso at lamang loob ng adik na si Ernesto. Biglang naglaho ang alimaw nang walang bakas na naiwan. Walang naging saksi maliban sa nakabibinging katahimikan at sa walang hanggang kadiliman sa buong paligid. Sa headlines ngayong umaga, natagpuan ang bangkay ng 3 drug addict na nasa watchlist ng mga pulis sa isang abandonadong bahay sa masukal na bahagi ng gubat. Ikinagulat ng mga pulis ang estilo ng sospek sa pagpatay dahil hindi ito ordinaryong pagpatay lamang ang nangyari. Wakwak ang tiyan ng mga biktima at wala nang lamang loob ng mga ito. Aswang ang pinaghihinalaang may gawa ng karumal-dumal na pagpatay sa mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring krimen. Manatiling nakaantabay sa himpilang ito para sa iba pang mga nagbabagang balita. Bakit niyo pinatay ang TV, Aling Lorena? Ano rang sabi sa balita? Natagpuan raw ang bangkay ng 3 adik na pinatay kagabi. Doon sa abandonadong bahay sa gubat. Yan siguro yung mga drug addict na matagal lang nasa watchlist ng mga pulis. Sila nga daw, Patrick. Matagal nang wanted ang mga yun dahil sa mga ginawang krimen, pagnanakaw, at mga abuso ng mga kababaihan. Mabuti naman at nahuli na sila. Mababawasan ang mga krimen dito sa lugar natin. Tama ka. Mabuti na nga't mawala na sila. Siya nga pala. Salamat sa iyo, Patrick. Sa tapat at tunay mong hangarin para mailigtas ang pamangkin ko. Walang anuman yun, Aling Lorena. Ang mahalaga, nakaligtas si Cathy sa mga addict na yun. Siguro kung natagalan pa ako ng dating, baka napahamak na si Cathy. Anong sinabi mo, Patrick? Ang ibig kong sabihin, mabuti na lang at nakapag-report agad ako sa presinto. Oo nga. Mabuti na lang at nakapag-report ka kagad sa mga pulis. Dahil kung hindi, baka napahamak na si Cathy sa kamay ng mga hayop na yun. Pero hindi ba kayo nagtataka, Aling Lorena? Kung bakit ganun ang pagpatay sa mga addict na yun? Wakwak ang tiyan at wala ang lamang loob. Deserve nilang sinapit nilang yon. At hindi na ako magtataka, Patrick, kung malalaman kong sila ang pumatay sa mga magulang ni Cathy. Malaki pala talagang galit ng Mang Ernesto sa mga magulang ni Cathy. Dahil matindi ang interes niya sa mga properties ng kapatid ko. Pati si Cathy, idinamay sa masamang hangarin niya. Nagkamali siya ng kinante. Sa wakas, nakaganti na rin ang kapatid ko sa mga kawalang hiyaan ni Ernesto. Sige ho, Aling Lorena. Magpapaalam na po muna ako. Natutulog pa si Cathy. Hindi mo na ba hihintayin na magising siya? Hindi na po muna, Aling Lorena. Pakisabi na lang ho. Duman ako dito. Sige, ikaw ang bahala. Salamat ho. Walang anuman. Mag-iingat ka, Patrick. Panatag na ang loob ni Lorena, gayong wala na ang kinatatakutan nito. Ang adik na si Ernesto. Ligtas na si Cathy sa maaring kapahamakan. Maging si Patrick naman ay naibsan ang alalahanin. Isa lamang ang iniisip nito kung paano mababawi si Ami sa matandang si Don Manuel. Magandang gabi ho, Aling Lorena. Magandang gabi rin ho, sir. Ano ho bang kailangan ninyo? Ako si SPO2 Luminaw. At ito namang kasama ko, si SPO1 Magtalastas. Galing ho kami sa Presinto 4. Ano ho bang maipaglilingkod ko sa inyo, sir? May dala ho kaming warrant of arrest para sa inyo. Warrant?
Huhulihin niyo ko? Pero bakit? Ano bang kasalanan ko? Chang, anong ibig sabihin nito? Bakit ka huhulihin nila? Hindi ko alam, Kathy. Sir, baka mali ang taong pinuntahan ninyo. Oo nga po, sir. Baka ako nagkakamali lang kayo ng pinuntahan. Ganito kasi yon. Nagsampa ng reklamo laban sa inyo ang pamilya ng napatay. Ano naman ang kinalaman ng Tiyang Lorena ko sa pagkamatay ng mga adik na yun? Nakuhanan sa CCTV footage na naroon kayo, Aling Lorena, sa pinangyarihan ng krimen. Kaya malakas ang ebidensya na may kinalaman nga kayo sa pagpatay. Kung ganon, si Tiyang... Ibig sabihin, aswang si Tiyang Lorena at siyang pumatay sa mga adik na yun. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Kathy. Alam ko ang iniisip mo. Huwag mong sabihin, naniniwala ka sa kanila. Pero Tiyang, paanong naroon ka sa lugar na yun? Hindi ko alam. Maaring may personal na galit sa akin ang kung sino mang yun, kaya idinidiin nila ako. Ang mabuti pa ho, Aling Lorena, sumama na lang ho kayo sa amin ng mahinahon. Sandali lang po. Baka nagkakamali lang ho kayo. Aling Lorena, hinuhuli ka namin sa salang pagpatay. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ang lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan ka magkaroon ng abogado. Kung wala kang pambayad sa abogado, bibigyan ka ng libre ng gobyerno. May karapatan kang makausap ang iyong abogado bago ka namin tanungin at maaari mo ring makausap siya habang tinatanong ka namin. Nauunawaan mo ba ang inyong mga karapatan? Tiyang Lorena, Tayo na ho! Dinampot ng mga pulis si Lorena dahil inakusahan siyang pumatay sa mga adik na natagpuan. Ayon sa reklamo, nakita umano sa CCTV na naroroon si Lorena sa lugar na pinangyarihan ng pagpatay. Mariing itinanggi ni Lorena ang akusasyon laban sa kanya. Napaisip si Kathy sa kanyang tiyahin. Napaisip ang dalaga na baka aswang nga ang kanyang tiya Lorena. At ito nga ang tunay na pumapatay. Ayon pa sa dalaga, hindi malayo na aswang nga ang pumatay dahil kakaiba nga ang pagbatay sa mga ito. Sa mansyon naman ni Don Manuel, nakalupasay si Ami matapos gahasain ng matanda. Halos mapatid din ang hininga nito dahil sa sobrang pagod at panghihina. Kung hindi mo sana pinatakas si Kathy, hindi mo sasapitin ng ganito, Ami! Hayop ka. Wala kang kasing sama. Masahol ka pa sa hayop. Ikaw naman kasi, kung bakit ako pang nakuha mong traidorin. Matatanggap ko pa kung ikaw ang mawawala. Pero hindi. Pinatakas mo si Kathy. Dahil hayop kayo. Hayop! Ngayong wala na si Kathy. Dahil sa katraidoran mo, ikaw ang magiging alipin ko hanggang gusto ko. Paliligayahin mo ko kapag sinabi ko. Ano yun? Anong ingay yun galing sa labas? Tama na! Ano bang nangyayari sa labas? Bakit nagkakagulo sila? Don Manuel! Don Manuel! Ano nangyari? Bakit nagkakagulo sa labas? Don Manuel! May aswang na nakapasok sa bakuran! Sinasalakay tayo ng aswang! Ano bang ginagawa nyo? Gamitan nyo ng baril!
Huwag niyong hahayaang makatakas! Sige! Puputukan niyo! Huwag kayong titigil hanggat hindi napapatay ang aswang! Anong klaseng nilalak to? Nakatatakot ang kanyang itsura. Nakalabas ang matutulis niyang mga pangil. Mabalahibo ang buong katawan. Pula ang mga mata. At may matatalim na kuko sa kamay at paa. Anong klaseng halimaw to? Sino ka? Ako ang pumapatay sa mga taong mapangalipusta at mapangyurak sa kapwa-tao. Tatapusin ko na ang kalibugan mong hayop ka! Kung sino ka mang halimaw ka, papatayin kita! Ibabalik kita kung saan ka nababagay! Ya! 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 Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Anong klaseng halimaw ka? Hindi! Lumalapit siya sa akin! Susugurin niya ako! Tulong! Tulungan niya ako! Nasaan na ba ang mga tauhan ko? Ang lapit niya na sa akin! Hindi! Hindi! Nasakmal lang aswang sa liig si Don Manuel. Nabitiwan nito ang hawak na barel habang sakmal ng halimaw ang liig ng matanda. Tinanggal nito ang suot na pantalon ni Don Manuel hanggang sa wala na itong matirang saplot na pang-ibaba. Gamit ang matatalim na kuko, pinutol ng aswang ang pagkalalaki ng matandang Don. Halos himatayin ang matanda sa sakit. Sumirit ang dugo mula sa putol na pagkalalaki ng matanda. Kumalat ito sa sahig. Ipinakita pa ng aswang kay Don Manuel ang kaputol na pagkalalaki nito. Tingnan mo. Tapos na ang kahayuban mo. Anong ginawa mo sa akin? Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Wala ka nang magagawa, Don Manuel. Patay na ang mga tauhan mo. Wala nang tutulong sa'yo. Yan ang nararapat sa mga katulad mong mapangapi at hayok sa laman. Kung tutusin, kulang pa ang kabayaran na yan sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Maawa ka sa akin! Huwag mo ako papatayin! Hindi ako katulad nila! Hindi ako masamang tao! Parang awa mo na! Huwag mo ako papatayin! Parang awa mo na! Tinatanggal mo ang mga tali sa kamay at pako! Tumakas ka na. Ha? Salamat! Maraming salamat! Sumalampak sa sahig si Don Manuel nang bitiwan ito ng halimaw. Walang saplot na pang-ibaba at naliligo sa sariling dugo. Namimilipit sa sakit dahil sa pagputol ng ari nito. Tinuo ng halimaw ang kinaroroonan ni Ami. Nagmamakawang dalaga sa pag-aakalang papatayin siya ng halimaw. Nakabulagta at wakwak ang dibdib at tiyan ng mga tauhan ni Don Manuel. Agad namang tumakas si Ami matapos pakawalan ng aswang sa pagkakatali nito. Nangihi naman ang buong katawan ni Ami. Nagpupumilit naman siyang makaalis sa mansyon. Puro latay at pasa ang mga braso nito. Dahil sa pambubugbog ni Don Manuel, paika-ikang lumabas si Ami sa mansyon
Subalit palaisipan kay Ami kung bakit hindi siya pinatay ng aswang, kung bakit gano'n na lamang katindi ang galit ng aswang kay Don Manuel. Agad na pinuntahan ni Ami ang kaibigan sa bahay ng tiyahin nito. Labis ang kasiyahan ni Cathy nang makitang ligtas ang kaibigan. Nagkasundo ang dalawa para magsampa ng reklamo laban kay Don Manuel. Maniwala kayo. Aswang ang gumawa nito sa akin. May sumalakay na aswang sa akin. Halimaw na nakatatakot ang itsura. Walang aswang, Don Manuel. Kaya tumahimik na lang kayo. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Totoo ang sinasabi ko. Aswang ang may gawa nito sa akin. Kapag hindi pa kayo tumigil, Don Manuel, dadagdagan ko ang kasong inirereklamo laban sa inyo. Kaso, hindi ninyo ako pwedeng kasuhan. At bakit hindi, Don Manuel? Cathy, Ako nga, Don Manuel. Naalala niyo ba yung sinabi ko? Pagbabayaran ninyong lahat ng ginawa niyo sa akin. sandali. Ang babaeng ito, ang dapat niyong ikulong. Magnanakaw siya. Matapos kong patirahin sa mansyon, pinagnakawan ako ng babaeng ito. Huwag na kayo makipagmatigasan, Don Manuel. Hindi na uubra ang kahit ano pang sabihin ninyo. Talagang wala kang kasing sama. Ami, pinagkaisahan niyo ko. Nagulat ka ba, Don Manuel? Akala mo ba namatay na ako pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Ang totoo, pinatakas ako ng sinasabi niyong aswang. Tayo na. Bahala ng batas na magparusa sa kanya. Ngayong nadakip na siya ng mga pulis, tapos na ang kasamaan niya. Tama na yan. Hayaan na nating dalhin siya sa loob. Bahala ng mga pulis sa kanya. Sa pakikipagtulungan ni Cathy at Ami, nahuli si Don Manuel. Sinampahan ng patong-patong na kaso ang matanda, rape, child trafficking at marami pang iba. Samantala, habang nasa labas ng presinto si Cathy, nag-apila ito para sa kaso ng kanyang tiyahin. Ayon kay Don Manuel, may umatake daw na aswang sa kanya. Yun ang pinagpipilitan ni Don Manuel. At sinasabing aswang ang pumatay sa kanyang mga tauhan. Kung may umatake ng aswang sa matanda, ibig sabihin, hindi aswang ang tiyang Lorena ko. Oo nga pala. Mabuti na lang at nabanggit mo sa akin ang tungkol sa kaso ng tiyahin mo. Sir, anong ibig niyong sabihin? Drop na ng fiskal ang kaso ng tiyahin mo. Talaga ho? Ibig ba ninyong sabihin, makakalabas na si tiyang Lorena? Walang solid evidence o kaya ay matibay na ebidensya na konektado sa kanya sa mga pagkakapatay ng biktima. Ibig bang sabihin, sir, makakalaya na si Chang? Tama ka, Cathy. Acquitted na siya at cleared of all charges. Salamat ho, sir. Maraming salamat ho. Walang anuman. Tungkulin ko ito. Sige. Maiwan na muna kita, ha? Asikasuhin ko na ang paglabas ng tiyang Lorena mo. Sige ho, sir. Maraming salamat ulit. Diyos ko, salamat at dininig niyo ang dalangin ko. Hindi niyo pinabayaang manaigang kasamaan. Tama nga ang sinabi ni Chang. Hindi siya magtatagal. Makakalabas na siya kaagad. Ano bang nangyayari at ang saya mo? Malayo pa ako. Nakikita ko na yung napakagandang ngiti mo. Ami, si Chang Lorena, makakalabas na siya. Talaga? Naku, magandang balita yan. Kailan to lalabas si Aling Lorena? Sabi ni SPO2, maaari nang makalabas si Chang anumang oras mula ngayon. Masaya ako para sa'yo, Cathy. At sa tia Lorena mo. Tayo na.
Siguradong matutuwa si Patrick kapag nalaman niyang makakalabas na si Chang. Tuluyan ang nakulong si Don Manuel dahil sa kasong isinampa ni Nakati at Ami. Nagsampa rin ng kaso ang iba pang mga naging biktima ni Don Manuel nang malamang nadakip na ito ng mga pulis. Samantala, walang pagsida ng kasiyahan ni Cathy sa mga magandang balitang kanyang narinig. Maging si Ami ay masaya rin para sa kaibigan. Agad naman itong ibinalita ni Cathy sa nobyong si Patrick ang nalalapit na paglabas ni Lorena. Ganun na lamang ang kasiyahan ng binata. Makalipas ang ilang araw, dumating nga ang sandaling pinakahihinday nila Cathy, Ami at Patrick. Nakauwi na si Lorena sa kanilang bahay. Bakit parang walang tao sa bahay? Hindi yata alam ni Cathy na ngayong araw ako nakatakdang dumating dito sa bahay. Nasaan kaya si Cathy? Hindi bale. Nakabukas naman ang gate. Kaya makakapasok ako. Baka may pumunta na kaibigan niya. O baka namasyal kung saan kasama si Patrick. Teka, parang hindi naman nakakandado ang pinto sa Puerta Mayor. Oo nga. Bakit nakabukas ito? Cathy! Cathy! Ang tiyang Lorena mo ito! Nandyan ka ba sa loob? Patrick? Patrick, nariyan ba kayo? Ay, nasa kaya mga batang ito? Kinakabahan na tuloy ako. Hindi maganda ito. Papasok na ako. Ang dilim. Napakadilim. Cathy? Biglang bumukas ang ilaw. Surprise! Welcome back, Aling Lorena! Welcome back, Chang. Kumusta po kayo, Aling Lorena? Ano ba kayo? Nakalabas na nga ako pero aatakihin naman ako sa inyo. Si Patrick po ang may kasalanan nito, Aling Lorena. Oo nga, Chang. Siya ang nakaisip na sorpresahin kayo. Uy, anong ako? Plinanan niyo tong dalawa, oh. O siya, sige na. Para matigil na kayo. Ako na ang may kasalanan. Hindi ko kasi nalaman na susurpresahin niyo pala ako ng ganito. Hindi na po yung sorpresa kung alam niyo na. Oo nga naman, Chang. Alam nyo, tama na yan. Kumain na tayo bago pa lumamig itong pagkain. Mabuti pa nga. Kanina pa ako nagugutom eh. Maingay habang nagkakasiyahan sa bahay ng tiyahin ni Cathy ng araw na yun. Parang isang buong pamilya. Kung pagmamasdan, sandaling kinalimutan ang masalimuot na pinagdaanan. Para kay Cathy at Ami, minsang naging biktima ng karahasan at kasakiman. Hindi madaling paghilumi ng panahon ang sugat ng nakaraan. Salamat sa'yo, Cathy. Salamat. Bakit po kayo nagpapasalamat sa akin, Chang? Salamat. Kasi hindi mo ako iniwan. Hindi mo ako pinabayaan sa oras na kailangan ko ng karamay. Wala po yun. Para ano pa't kinupkup niyo ko? Kung iiwan ko rin mo kayo. Patawarin mo ako, Cathy. Sa kabila ng nagawa ko sa'yo, hindi mo pa rin ako nagawang pabayaan. Huwag niyo na pong isipin yun, Chang. Kahit minsan, hindi naman ako nagtanim ng galit sa inyo. Nabulag lamang ako sa sobrang pagmamahal kay Ernesto.
Kaya ako nagawa sa'yo yun. Kalimutan na po natin yon. Hindi pa naman huli ang lahat para magpatuloy tayo sa buhay. Salamat. Hayaan mo. Mula ngayon, ako na ang mag-aasikaso ng bahay at ng lupang naiwan sa'yo ng mga magulang mo. Hindi ko na pakikialaman pa, Cathy. Salamat, Siyang Lorena. Kathy! Aling Lorena! Ano bang ginagawa niyo dito? Magagabi na oh. Hindi ba kayo nilalamig? O sige na, maiwan ko na kayo. Maghahanda na ako ng hapunan natin. Sumunod kagad kayo dito ha para sabay-sabay tayong maghapunan. Sige po, Aling Lorena. Bakit ang tagal nyo namang dumating? Lagi nyo na lamang akong pinaghihintay. Eto kasi, ang bagal maglakad. Oo na, kasalanan ko na naman. Akala ko ba may sasabihin ka sa amin? Kaya tayo pumunta dito. Oo nga. Tungkol ba saan yun? Yun na nga eh. Nung gabing sinalakay ng aswang si Don Manuel, ang akala ko talaga papatayin din niya ako. Pero alam nyo, hindi niya ako pinatay. Pinatakas niya pa nga ako eh. Hindi ko talaga makakalimutan yun sa buong buhay ko. Mas mabuti nang hindi nyo kilala kung sino ang aswang. Ang mahalaga, natapos na ang gulo at ligtas kayo. Ako naman, haharapin ko ang buhay na nararapat sa akin. Si Aling Lorena, tinatawag na tayo. O sige, mauna ka na ha. Susundan lang kami. Patrick, salamat sa lahat ha. Siya nga pala, nasaan ang mga magulang mo? Ayon kay Patrick, 5 taon pa lamang siya nang mamatay si Berhel at Eleanor. Ang mga magulang niya ay kinupkop ng kapatid ni Berhel si Patrick dahil sa naiwang negosyo ng mga magulang niya. Pero pinalayas din siya ng kumukup sa kanya. Nang maubos na ang pera, huli na nang malaman niyang adik ang pumatay sa mga magulang niya. Makalipas ang 18 taon, muling nag-cross ang landas sina Patrick at ang taong kumukup at nagpalaya sa kanya noon, ang adik na si Ernesto. Sumainyo ang isa na namang magandang kwentong inyong narinig sa araw na ito. Sa muli, sa ngalan po ng buong pwersa ng Oragon Creator, Dark Shadow 101, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming mga dulang itinatanghal.